Paano ko ba talaga maiintindihan ang nanay ko? Be, wag mo nang subukan intindihin. Magulo talaga ang utak ng mga nanay kamukha ko. Mahirap talaga kami intindihin at kadalasan, hindi naman siguro lahat, nawawala ang pasensya. Kasi minsan hindi talaga natin naiintindihan kung ano nga ang pinagdadaanan ng mga magulang. And gets kita. So kung ako sa'yo, susunod na lang ako. Makikinig ako at hindi muna ako kokontra. Kasi kung pareho kayong galit at nagsasagutan kayo, ano pala mariresolve mo, be? Pagka mahinahon na ang nanay mo, nasa loob na ng kwarto, kumatok ka. Ma, hindi naman po ako ang gumawa nun eh. Ma, kanina po galit na galit po kayo. Pwede po ako magpaliwanag? Tumigil ka, lumayas ka. Bakit mo ginawa yun? Sinungaling ka. Kung ganunin ka ng nanay mo, okay. Wait another hour, wait another day. Pero mga anak, kung ganyan ang nanay ninyo na palaging galit, tatahimik muna kayo, susubukan yung intindihin kahit mahirap. Pero kayo, bilang kayo ang aware, kayo ang baka mas nakakaintindi, magtsatsaga ka, mag-aantay ka, antayin mo ulit bukas, baka hindi na mainit ang ulo, pero susubok kang ihinto ang cycle na puro murahan, puro galit, puro sigawan. Kasi be, kung wala kang gawin, ipapasa mo pa yan sa mga anak ninyo. So you have to stop the cycle. Stop calling all of this anger trauma because there's something that you can do. Sana nga magulang ang makaka-realize nun. Pero kung hindi ma-realize ang mga magulang yan, palagi na lang galit, abay kayong mga anak, you can always make a move and tell yourself, I am going to cut this cycle without being disrespectful to your parents. Think about that.